iiyak, bayan pa kayang sakdal iyan, ang limang nasang makalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha at narita, ating nakita, makita kang sandalaya. Sara Duterte! Impeach! Sara Duterte! Impeach! Sa House of Representatives. At hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya kumikilos. Tama ba? Hindi pa rin ito na-endorse doon sa Speaker's Office kasi ganito po yung magiging, magiging proseso. Pag na-verify na yung endorsement, yung impeachment, yung tatlo na. May tatlo na kasi, no, na impeachment complaint. Ang pinakahuli ay yung December 19. Yung una, December 2, December 4. Ito ay, kapag ito po ay na-validate na, na-bet na, na-verify na yung impeachment, yung mga impeachment complaints, dapat ito ay dalhin na kay Speaker, no, ng Secretary General. Gusto ko lang muna kunin yung pagkakataon kasi baka umalis na si Congresswoman Franz Castro. Gusto nating ipakita dito yung tunay na pagkakaisa ng mamamayan. Nandito, hindi natin tinitingnan ang kulay. Kita nyo, may pula. Ano? Kami sabi nyo, blue. Nung election, reto kami, nakamping. Kasama rin natin dito ang Magdalo. So gusto ko, baka umalis na mamaya si Congresswoman Franz Castro, si Sir Eugene, ang second nominee ng Magdalo. Picture tayo muna dito, Sir Eugene. Tapos Mami Ping, yung mga nakapula sa Pro Marcos, sino pwedeng tumayo dito? Tapos si Arlene, di ba? Para yung picture, ang gandang tingnan, di ba? Nakampings kami. Progresibong grupo naman si Congressman Franz Castro, tapos Magdalo. Di ba magandang tingnan? Okay? Buwaya! Sinungaling! Buwaya! Mamatay ka ba? Ang magandang reputasyon ng kabataan pagdating sa pag-aaral. Ibinabang kandidat ng ating edukasyon. Walang plan na si Sara Duterte. Hindi niyo masisisi kung si Aling Marie araw-gabi lumalaban kay Duterte. Sinabahan ako dun, Sinabahan ako dun! Hindi maaawat ang sampayan ng Pilipino na ngayon ay isip na. Salamat sa iyo, Sara Duterte, sapagkat ang mga bayan na dating natutulog ay nagising para ikaw ay labanan. Kaya mga kapatid, salamat sa pag-iisa ngayong araw. Hindi tayo nagsasawa na tuligsayan ang lahat ng kabalian ng mga umupo sa gobyerno. Tayo'y naririto, muling pinagbuklod ng mga pagkakasala ni Sara Duterte. No above to the law. Kahit Vice President siya, dapat panagutan niya ang kanyang nagawang pagkakamali. Yun ang dapat. Hindi dahilan para may mga nagrally na awatin ang kanyang impeachment, trabaho ng Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint against kay Vice Sara Duterte. Yun ang the best para magkaroon tayo ng tunay na liwanag at pagkakaisa. Impeach si Sara Duterte! Next vlogger mula sa bayan ng Cavite, Indang Cavite, si Papa Rex Vlog. Ayan, ha? Papa Rex! Napakadami pa na natin, halaw kakunti, palibasa malito, kanyang kita. Sa kabila ng abala ang mga tao sa iba't ibang dahil ngayon Family Day, abala sila sa pagpunta sa mga mall, sa pagpunta sa panonood ng sine, sa pamamasyal. Ayun, Subalit mayroong ilang mga magigiting at nakabayang mamayang Pilipino na
nandito sa panulukan ng EDSA People Power Monument upang manindigan para sa katotohanan, katarungan at katuwiran ng lahi at ng lipunang Pilipino. Palakpakan nyo yung mga sarili. Tumingin kayo sa puno ng mangga na yun, nakikita nyo po ba? Yung mga bunga ng mangga, ganun lang yung bilang natin ngayon. Pero sa totoo lang, sa buong Pilipinas at sa mga Pilipino sa buong mundo, yung mga dahon ng puno ng mangga, ganun tayo kadaming naniniwala na dapat katalsikin, kababayan sa pwesto o impeach itong si Vice President Sara Duterte. 125 million pesos ginastos lamang sa loob ng 11 araw. Gano'ng katakaw o kagahaman itong pangalawang pangulo ng ating bansa. Kaya tayo nandito ngayon upang ipakita na tayo magsimula itong pinakauna makasaysayang pagkilos. Ngayong Enero 2025, ang grupo ng Bunyog, ng Magdalo, ng ilang mga Makabayan Black, ng mga loyalista, ng mga kakamping, ng mga dilawan ay nandito sa panulukan ito upang ipahayag ang ating mga damdamin na tayo ay ayaw na sa korap na Pangulong Pangulo. Talaga namang ayaw, hindi ko naman po kasi binoto. Ako po ay kakamping noong noong halalang nagdaan ng 2022. Tayo mga kasama sa Magdalo at sa Bunyog siyempre. Sir Glenn. Subalit, sa pagkakataong ito, ako'y nananawagan. Ating ingatan at protektahan ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, na si Bongbong Marcos. Dahil kapag may nangyari sa kanya hindi maganda, naku po, balik na naman tayo sa madilim na bahagi ng mga Duterte. Kaya ingatan natin siya at kung kailangan ipaglaban. Yan, sa totoo lang ang Pangulo, hindi ko siya kaibigan, gusto kong kilala dahil sa kamping na ako, Legro Bredo. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang siya makakapaghayag ng kanyang damdamin sa impeachment. Pero sa tingin ko, ang puso niya ay nasa atin. Nasa atin, dahil hindi naman siya ganun ka garapal na kumalaban sa kanyang kapwa politiko. Tututusin nga'y mabait. Yung inakala natin masamang Pangulo, paling mabait naman pala ngayon. Sobra! Di ba? Kaya pagtuloy natin sa ating siyang protektahan na walang masamang mangyari sa kanya. Dahil atap na yung Duterte na makaupo sa pwesto. Hindi natin papayagan yun dahil kinakailangan yun pa lamang. Tayo ay manawagan, patuloy, suportahan natin ang mga pagkilos simula ngayong January 18, meron pang January 25 at January 31 dyan sa EDSA Shrine. Magsama-sama pa rin tayo. Patuloy tayong mag-organisa, kumilos sa ating mga komunidad at gayahin natin sila na ipahayag ang kanilang mga damdamin, lumabas sa mga lansangan. At magdarating din ang panahon, magwawakas din ang paghahari nitong Sara Duterte sa ating bansa, itong mga Duterte sa ating bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Ulit ko, hindi ako mga BBM. Pero sabi ng ating Pangulo nung nakaraang SONA, bago siya magtago sa SONA niya, sa talumpati, patuloy tayong lumaban sa mali at masama. Natatandaan niyo, sinabi niyo yan. At ipaglaban natin ang tama at mabuti na siyang ginagawa ng bawat isa sa inyo ngayon na nandito. Kaya tayo patuloy na lumaban sa tama at mabuti at laban natin ang mali at masama itong mga Duterte. Isulong natin ang isang lipo ng makadiyos, makatao, mga kalikasan at may matayog na mithiing makabayan na may pagkakapantay-pantay na perspektiba. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Sara Duterte! Impeach! Sara Duterte! Impeach! Sara Duterte! Impeach! Maraming salamat. Mabuhay kayo na pagpalain kayo na kayo ng may kapal. Yan mga kababayan. Pero sana, talaga kayo mga masasamang tao. Ang yabang-yabang nyo sa social media. Agila, sisiw, yung pipisara nyo. Kung makadrawing kayo, agila, bubulagin ang mga buhaya sa Kongreso. Kung talagang matapang si Bibi Sara Duterte, bakit di siya umarap? Isa siyang abogada, hindi ba? Magkaisa na manawagan para po i-ano po natin ang ating boses para marinig po ng mga kongresista, mga senador na talagang kailangan ng ma-impeach si Sara Duterte Carpio. Ako po, palagi po ako nagsabi, Sara Duterte Carpio, hindi po Duterte. Alam niyo po, ako po ay loyalista, pero nabudol po ako ng mga Duterte.
nyo, ang pagtitipon, hindi naman lang sa bilang yan. Ang tinitingnan sa pagtitipon, yung substance. Yung sustansya. Kasi halimbawa, may pagtitipon, napakaraming tao, konsyerto naman. Ano naman yun? Konsyerto naman yun eh. Di ba? Natural, maraming tao doon. Pangalawa, kung ang pagtitipon mo ay pagtitipon ng relihiyon, kahit pa 1 million yan, hindi rin masyadong may substansyan. Kasi relihiyon yan eh. Yes! Di ba? Oh. Pero itong ating pagtitipon, hindi ito pagtitipon, hindi tayo inobliga dito ng ating relihiyon. Ito ay kusa natin. Kusa natin na sa paninindigan natin sa issue. Mahirap magpatipon kapag ang pagtitipon ay paninindigan. Tama. Kasi ibig sabihin, hindi ka pupunta dyan kung hindi ka naninindigan. Kung umaattend ka sa isang malaking pagtitipon, konsyerto naman, ay hindi, konsyerto yun eh. O kaya, kung umattend ka, nanawagan ang El Shaddai, nanawagan ang iglesia, dala na yan ng relihiyon, ay siyempre, pag kinumand mo, relihiyon yan, usapin yan ng Diyos. Mahirap kung kahindihan yan. Di ba? Oh. Pero tayo dito, hindi. Paninindigan ang nag-joke sa atin na pumunta dito. Yes! Tama! Sa katunayan, kanina pa, ang daming lumalapit sa akin. Ang dami nga, senior citizens eh. Ha? Sabi, attorney, pumunta ako dito. Talaga lang gusto kong sumuporta sa laban ninyo. Tingnan nyo yan! Yan! Yan ang paninindigan ng mga pumunta dito. Yes! Marami rin mga galing sa abroad. May Japan. Si Mrs. Bailosis, Japan yan. Yung nagsalita kanina, Japan, may galing US. Pumunta sila dito. Nabalitaan na itong pagtitipon natin. Pumunta sila dito. Paninindigan yun. Yes! At lalong wala naman tayong pera na pinambay. Sa totoo lang, ang sabi, nung ino-organize namin ito, nila Admin Rich, sila Mami Ping, sabi ko, ang bunyog sa Metro Manila, kaya namin kahit 5,000. Kaya lang sabi ko, ang kailangan natin dyan, pamasahe man lang, o kaya sasakyan. Wala naman kaming nakuhang pamasahe man lang o sasakyan eh. Kahit piso. Kaya, yung bunyog na nakita nyo rito, yan lang yung nagkusa na gumastos sa pagpunta dito. Pero kung may pamasahe, ay mas marami. Kaya lang hindi naman tayo, wala tayong pera eh. Sariling pagkukusa lang talaga. Yes! Kaya yung pumunta dito na ganito, saludo ako sa inyo. Yes! At sa totoo kanina, bago ako pumunta dito, nagla-live ako. Alam nyo, habang nagla-live ako, Admin Rich, tapos Mami Ping, Munting Tinig, ang bilis ng galaw ng mga comments. Kanina, ang nanonood sa akin kanina, alas 11 bago ako pumunta dito, mga 6,000 na live viewers. Yes! Sabi ko, live ko ito bago pumunta dito. At ang bilis ng mga ng comments. Ang dami nila, sabi nila, attorney, hindi man kami makasama sa inyo dyan, pero suportado namin kayo sa ginagawa nyo. Okay, si Aling Marie, na-meet si Takiro. O, nasaan si Takiro? Ayan si Aling Marie. Ay, kakampings yan. Ay, nakita nyo kanina pag nagsasalita si Aling Marie. Ay, nakita niya si Takiro Miyamoto. O, si Takiro, magkalaban sila nung eleksyon. Ay, nagharap sila doon sa meeting namin. Sabi ni Takiro, ikaw pala, Aling Marie, yung kalaban ko nung eleksyon. Sabi naman ni Aling Marie, ikaw rin pala si Takiro. Di ba? Tapos nasaan si Prince EJ? Ito! Oh, mga kakampings! Ito ang nag-invento ng lugaw. Lugaw! Lugaw! Yan ang tumawag kay Lenny na lugaw. Oh, sabi ni Aling Marie, ikaw pala ang tumawag kay Lenny na lugaw. O, di ba nakakatuwa? Nakakatuwa. Nakakatuwa na tayo ngayon. May pula, may pink, kami sa bunyog blue. Bago naman ikot ng mundo. Pero sa pagkakataong ito, nagkakaisa tayo sa panawagan sa impeach si Sara. Madali ba na ano ng ganito? Hindi. Pero anong napagkaisahan? Marcos
Marcos ang karamihan ng mga vloggers na yan. Kami naman kakamping. Ang sabi namin ganito, huwag nating pag-usapan yung pagkakaiba-iba natin. Pag-usapan natin yung pagkakapareho natin. At ano ang pagkakapareho natin? Kahit sa tayong i-impeach si Sara. At kahit at ito na, malapit ng eleksyon. Malapit ng eleksyon. February 11 simula ng kampanya. Ganito, maaaring magkaiba-iba tayo sa mga dinadalang kandidato. Pero magkaisa tayo sa ayaw natin. Bahala na kayo kung sinong gusto nyong senador. May senador kami, may senador kayo. Pero magkaisa tayo sa ayaw natin. Pagtulong-tulungan natin. Pagtulong-tulungan natin, huwag manalo ang mga hindi na dapat manalo. Si Bongo! Si Bongo! Si Bongo! Sa survey, pagtulong-tulungan natin, ilaglag natin. Si Bato! Si Bato! Wala na! Hulog na! Ihulog pa natin ang todo! Si Marcoleta! Ang yabang-yabang ni Marcoleta! Sige tuloy, wag na! 2% lang! Kaya ibig kong sabihin, wala na dapat manalo kahit isang kandidato ng Duterte. Ang pagpapanagot natin sa Duterte, wala na dapat manalong senador na Duterte. Bahala na kayo kung sino ang gusto nyong maging senador. May kanya-kanya tayong manok. Pero pagdating kaisahan natin, pagtulong-tulungan natin, huwag na manalo ang sino man sa Duterte. Okay ba tayo doon? Kaya itong pagkakaisa natin ngayon, hindi lang ito sa impeachment, sa election sa 2025, magkaisa rin tayo. Yan ang mga akusasyon sa kanila. Di-depensa nila ang sarili nila. Diba? Sa impeachment court, karamihan pa naman ng senador, kanila. Paano mo masasabing inaapi sila? Pwede naman siyang kumuha ng pinakamagagaling na abogado, si Sara, diba? Ang kailangan dito, gumulong, pagulungin. Kasi, kapag nakaano to, hindi natin na-impeach si Sara, anong klaseng bansa na tayo? Yes! Tandaan nyo sa South Korea, yung presidente doon, nagdeklara lang ng martial law. Ngayon, hindi niya nakonsulta yung parliament niya ng presidente. Kinaumaga, nagrally yung mga tao sa kayong parlamento. Ang ginawa ng presidente, binawi yung martial law. Pero hindi na kontento ang mga tao sa kayong parlamento. In-impeach siya. Sa ganun lang na bagay, in-impeach ang presidente. Sa Pilipinas pa na ang vice president nagnanakaw ng garapalan sa pera ng bayan. Papalampasin natin, anong klaseng bansa tayo? Diba? Ang tawag dyan, impunity. Alam nyo, ang term na impunity, yung ginawa ni Duterte sa EJK, impunity. Yung pagnanakaw ni Sara, impunity. Labanan natin ang impunity. Wag na. Baguhin naman natin ang Pilipinas. Ngayon, ang pagkakaisa natin ngayon ay laban sa katiwalian. Ang pagkakaisa natin ngayon ay para papanagutin ang mga magnanakaw sa bayan. Ito ang pagkakaisang para sa ikabubuti ng ating bansa. At tayo, hindi tayo magulo. Ang gusto lang natin, mapanagot, katarungan. Yung mga pinatay ng panahon ni Duterte, katarungan. Tayong mamamayan na naghihirap na ninanakaw ang pera natin, ginagarapan ang niluluslay, katarungan. Kapag may katarungan, may kapayapaan. Yan ang tunay na kapayapaan. Uli po, medyo napahaba na naman ang ano ko, parang vlog ko na naman to Kaya mag-vlog pasensya na. Okay, bilang pagtatapos, wala na ba? Wala na. Kantahin natin ang bayan ko. Bayan pa kayang saktan nila, ang limang nasang makalpas. Pilipinas kong minumutya, ugad ng luha at narita, ating nagika, makita kang sakdalaya.
po sa lahat po ng mga vlogger. Bago po tayo umalis. Magtipon-tipon po tayo dito for picture taking. Ano pala yung basura? Pulutin ang basura. Tapos yung mga kabunyog, lahat ng kabunyog, dito po sa side na ito. Mga brothers po. Lahat ng kabunyog, Coring, Edwin, Clarissa, sila ating Seth. Lahat po dito. Magpapapicture tayo, no? Meron po nagbigay ng pagkain sa vlogger. May nabigay ng pagkain. Sa vlogger, huwag daw po kayo umatin. Sir David, sino ka ba? Ha? Ayan, maraming salamat po sa lahat. Salamat, Father Paul! Nanood online. Thank you so much.